Yun ang Matthew 24. So let's pray. Let's pray. Let's bow our head. Lord, we pray, continue to speak to us. Hayaan mo na itong mga prophecy na to ay maging relevant sa amin dahil yung prophecy ay fulfillment na to sa panahon namin ngayon. Kaya we pray that your Spirit will speak to us. Hayaan mo marinig ka namin, maihanda namin yung sarili namin kung ano yung nais mo. At lukuban mo kami ng presensya mo sa lugar na to. Surround us with your warring angels that no works of the enemy, Lord, can disturb us. Enlighten us, anoint us, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Pakpakan natin si Lord. So, nagtapos tayo sa verse 9. They will deliver you up to tribulation. So, tingnan niyo yung word ha. Ang kausap ni Jesus, yung 12. At yung mga susunod sa 12 na disciples. Ang sabi niya, they will deliver you to tribulation. Ngayon, ang sabi ng ibang grupo, hindi tayo dadaan sa tribulation. Alam niyo yung word na tribulation, it is pressure, stress, at mga mahihirap na sitwasyon. Yung great tribulation, ibig sabihin nun, worldwide. Medyo matindihan lang. Sinong nai-stress sa inyo? Nasa kamay? Oh, dami oh. So, nasa tribulation period na pala kayo. Sabi nung nagtuturong iba, wala eh. Ang tribulation is stress, pressure. So, dadaan kayo sa tribulation at yung iba ipapapatay. Ito, medyo malupit. And you will be hated by all nations for my name's sake. Magagalit sa inyo ang lahat ng tao sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga bansa, dahil kayo ay Christian. Dadating yung panahon, maging Christian ay bawal na. Illegal ang maging Kristiyano. Illegal ang magbasa ng Bible. Illegal ang mag-gathering. Darating yung araw na yon. Kaya kung hindi pa dumarating yung araw na yon, hindi ka na nagbabasa ng Bible, sarap naman, no? May dahilan ka na sa araw na yon na hindi magbasa. Bakit di ka nagbabasa? Bawal eh. Sino susundin mo? Ang gobyerno o ang Diyos? Tandaan niyo to ha. Pag illegal, immoral, hindi ka magsasubmit sa gobyerno o kahit kanino. Laging Diyos ang susundin mo. Pag dumating na bawal na ang magbasa ng Biblia, kailangan pa rin nating magbasa. Dahil immoral sa tingin ng Diyos, anti-biblical yung pinagagawa. Kaya kung ngayon, hindi pa bawal, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi pa bawal, hindi ka na umaaten lagi, hindi pa bawal, ang dami mo nang hindi ginagawa, naku, pagdating ng araw na yon, easy na lang. So, you will be hated. Verse 10 tayo ngayon. Verse 10. Then, dahil maraming magkakanulo, ay maraming dadaan sa hirap, then maraming magbabackslide at ipagkakanulo ang bawat isa. Sabi dito, then many will fall away and betray one another and hate one another. Dahil maraming huhulihin, pahihirapan, may mga papatayin, magagalit ang buong mundo sa atin, then many will fall away. Maraming hindi kakayanin to. Sa hirap na to, maraming tatalikod at magbabackslide. At ipagkakanulo, ibebetray ang isa't isa. Sino yung magbebetray? Kailan mo masasabing na-betray ka? Pag yung nakasakay sa kabilang jeep, dinilaan ka at inasar ka, na-betray ka nun? O yung hindi mo kakilala sa Facebook, biglang nag-comment sa post mo at inasar ka, na-betray ka? Kailan mo masasabing na traitor ka? Ha? Yung pinagkatiwalaan mo? Yung nakasama mo? Ginawan mo ng mabuti, and then tinira ka sa likod o ginawan ka ng masama. Hindi betrayal ang tawag kung hindi kayo close. Hindi betrayal ang tawag kung hindi ka nag-invest ng mabuti at effort sa taong yon. Masasabi mong betrayal, close kayo, gumawa ka ng mabuti sa kanya, and yet, ginantihan ka ng masama. Ang tawag doon, betrayal. So ngayon, ang tanong, sabi ng verse 10, marami ang magbe-betray sa isa't isa. Sino to? Sino tinutukoy kaya dito? Ha?
Sino tinutukoy dito? Kasi sa verse 9, yung mga unbeliever galit na sa atin lahat eh. Sa verse 10, yung mga Christian magbabackslide. Dahil hindi kinaya yung pressure. Ayaw bumili ng paninda mo, ayaw ka kunin na contractor, ayaw kang kunin na kung ano man. Kasi galit sila sa atin bilang Christian. Ngayon, hindi kakayanin ng ilang Kristiyano to, tatalikod. Magbabackslide. And then, magkakaroon ng traidoran. Sino itong tinutukoy dito? Unbeliever ba to o believer ang magta-traidor? Tingnan niyo yung sequence of event. Sino po yung magta-traidor? Yung mga believer na nag-backslide. Yung hindi kinaya yung pressure, yung hindi kinaya yung mga pangyayari, tatalikod. Tingnan nyo ha, si Jesus, hindi alam ng mga pare kung saan huhulihin. Di ba? Sinong nakakaalam? Si Judas. Bakit? Kasama siya dun eh. At tuwing gabi, dun sila nagba-Bible study sa Mount of Olives, so alam ni Judas. Kaya nga nung pumunta siya dun sa mga pare at binigyan siya ng 30 pieces of silver, alam niya kung saan dadalhin tong mga to. Kung saan sila nagtitipon-tipon gabi-gabi. So, itong mga magbe-betray ay mga Kristiyanong hindi lumago. Mga Kristiyanong nag-backslide o mga Kristiyanong peke. Tatlong kategorya. Hindi tunay, peke, hindi lumago, o nag-backslide. Tatalikod tong mga to at ituturo saan sila nagba-Bible study. Doon sa food court, marami. Alam mo, kumakain yan. Nagba-Bible study yung mga yan. Yan o. Tapos may mga nakasuot na sako. Baka pili no? May butas dito no? Darating yung panahon, kaya nga mga kapatid, lagi kong pinupukpok dito, magalit na kayo kung magalit sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Basta lumago kayo sa Panginoon. I-practice nyo ang spiritual discipline, 7 spiritual exercise. Pagbabasa ng Bible, pagpipray, at kung ano-ano pa yung tinuturo sa Bible study manual. Lumago kayo, maging totoo kayong Kristiyano, na ang pagiging Kristiyano mo hindi nakabase sa friendship, hindi nakabase sa relative dahil nandito sila, nakabase sa iyong personal relationship kay Jesus. Na kahit mag-isa ka na lang, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kailangan yan. Lumago ka, maging totoo ka, at huwag kang magbabackslide. Dahil pag nag-backslide ka, isa ka sa magkakanulo. Pangalawang kategorya ng mga magkakanulo ay yung mga mahal mo sa buhay. Mamaya, dadaanan natin yan. So, I encourage you para ma-ready ang inyong isip at puso, mindsetting. Panoorin niyo po itong mga movie na to. Okay? Dahil medyo kahawig nito ang mangyayari. Banda-banda dyan lang. So, panoorin niyo itong mga moving ito. Ayan, picturean niyo po. Kahit sa YouTube, mapapanood niyo yan. Total, mahilig din nila kayo manood. Manood na lang kayo na may pakikinabangan kayo. So, ito yung si Polycarp. Ito po yung disciple ni John the Beloved. Na yung sinasabi ko, sinunog siya, yung apoy hindi tumatalab sa kanya, sinaksak na lang. So, ito po yun. So, panoorin niyo yan. Okay, verse 10. Balik tayo. Many will fall away, betray one another, and hate one another. Yung word na fall away, ito po yung tinatawag na great apostasy. Sa huling panahon, marami magbabackslide. Marami. Sana hindi ka kasali doon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka dapat sumali sa bandwagon na to. Hindi ka dapat sumali sa crowd mentality. Nag-backslide siya eh. Backslide din ako. Lumundag siya sa bangin eh. Lundag din ako. Ayaw niya na magsimba. Ako din. I have decided to follow Jesus. No turning back. Though no one's joined me, I will still follow. Sabi ng song. Kaya nga, ang kantang yon hindi, we have decided, personal, I have decided. Kaya pagdating nitong time na to, yun ang nakakalungkot, maraming tatalikod.
pero marami ding maliligtas at the same time. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Sabi dito, let no one in any way deceive or entrap you, for the day, tingnan nyo dito sa translation na to, Amplified Version, the day, rapture, will not come unless the apostasy, backsliding, the apostasy comes first, that is, the great rebellion, the abandonment of the faith by professed Christians, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, the Antichrist, the one who is destined to be destroyed. Intindihin natin ng konti. Anong pinag-uusapan dito? Anong topic dito? Anong topic po dito? 2 Thessalonians 2. Hello? Sa inyo? Sa 1 Thessalonians chapter 4, nag-alala yung mga taga-Thessalonica, yung mga Kristiyano doon. Dahil may mga kamag-anak silang namatay, mga mahal sa buhay, at nabalita, kumalat, na nag-rapture na daw. So nalungkot sila, bakit sila'y naiwan sa rapture? Faithful sila kay Lord. So, nagpadala ng sulat si Pablo, yung pangalawang sulat sa Thessalonica, nilinaw niya na hindi pwedeng mangyari yon. Kaya sabi niya sa verse 1, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala, kahit sino pang magsabing dumating na yung araw na yon ng pagbabalik ng Panginoon, huwag kayong maniwala dahil hindi yan mangyayari until, ano daw? Huwag kayong maloko, huwag kayong madaya dahil yung rapture na yan, hindi yan mangyayari. Ano muna mangyayari bago mag-rapture? Sige po, intindihin nyo. Kasi maraming mga pastor at maraming mga Bible school student di yan naintindihan. Kano pa yun English. Sige, ano po, intindihin nyo po. Kung gusto nyo, buksan nyo sa Tagalog if you want. Ano pong una? Rapture o backsliding at paglitaw na Antichrist. Tingnan nyo. Tingnan nyo maigi. Anong una? Rapture muna o Antichrist? Ha? Sigurado kayo, Antichrist muna bago rapture? Ha? Marunong ba tayo lahat na English? Malinaw? Hindi. Malinaw. Ang mga kano na nagtuturo sa seminary, hindi yan naintindihan. Kano yun English salita. Ang turo nila, rapture muna bago lilitaw ang Antichrist. Sabi ko, kano kayo English salita nyo, ba't yun? Di nyo maintindihan yan. Kahit anong balibalik ta rin, yun ang intindi nila kasi yun yung tinuro sa seminary. Pre-trib. Rapture muna bago Antichrist. Pero ang linaw ng Bible, huwag kayong paloloko, pabobola, pabubudol dahil yung rapture na yan, hindi yan mangyayari kung hindi muna mangyari yung apostasy. Magkakaroon muna ng great rebellion and backsliding sa maraming Christian. At pag marami ng Christian ang nag-backslide, ready na sa paglitaw ng Antichrist. Kasi kung ang mga Kristiyano nag-aapoy at talagang alam ang Bible, hindi lilitaw ang Antichrist kasi bokya, bistado agad. Ngayon, nabudol ang mga Kristiyano. Yung spirit ng deception, nagsimula na. Sa politika pa lang, nadaya na tayo. O saan pa sunod-sunod? Sa mga fake news, nadaya na tayo. Ngayon, ang sabi dito, pag mga Christian ay nag-backslide at yung apostasy nangyari na, then the man of lawlessness will be revealed, lilitaw. And the son of destruction, the Antichrist, ay lilitaw. So, ganito mangyayari. Maraming magbabackslide, lilitaw yung Antichrist, rapture. Naintindihan nyo? Kaya hindi ko maintindihan yung mga pastor at mga seminary teachers na tinuturo, rapture muna bago Antichrist. Burahin nyo to. Burahin natin to. Pero binabasa nila yan. Ang nakakalungkot, binabasa nila, English pa, di nila maintindihan.
Doon ako namamanga sa deception ng demonyo kahit pa sa mga nagsasabing Christian daw kuno. So therefore, sino yung magbabackslide? Kasali sila. Yung mali ang pagkaintindi sa verse na to. Kasali sila. So ngayon, itong abandonment of faith, darating yung panahon, sabi sa Isaiah 5:20, yung masama, mabuti na. At yung mabuti, masama. Kunyari, kagabi sa news sa England, ang definition ng womanhood ay hindi gender. Okay? Hindi gender. Ang womanhood ay depende sa iyong puso at feeling. Ha? In the beginning, God created man and woman. Yun yung tama. Ang ginagawa ngayon, binabaluktot lahat ng tama. At yung tama, magiging mali. At yung mali, magiging tama. Sa Amerika, ang mga bata, pinaglalaban nila, walang gender. Walang sexual ilalagay dun sa birth certificate. Wala. Didesisyonan niya pag nagkaisip siya kung siya ba'y lalaki o babae. At pwedeng magpa-sex change na, ganong kaliit. Kaya yung pinaglalaban ngayon. Dito sa atin, Shoki Bill. Hanggang ngayon, pinagpipilitan nila. At ano sa school, tinuturo yung gender equality. Anong gender equality? Irespeto mo yung preferable gender niya. Kung siya ba ay LGBTQRSTUVWXYZ. Daming gender. Samantala, ang nilikha lang ng Diyos na gender is 2. So ngayon, ang tinatanggap ng mundo, marami ng gender. Tapos tinuturo yun ha. Kasi parurusahan kayo pag na-offend sila. What? Eh paano yung straight kung na-offend? Walang pake. At the moment na pumasa yung Shoki Bill, ako kulong maya-maya konti. Kasi bawal akong mag-discuss ng ganito. Ang minimum penalty niyan, 70,000. Noon ha, kung papasa. So darating yung panahon, yung mabuti, masama na, at yung masama, tanggap na. Kaya bilang Kristiyano, ang tama, kahit sino pa ang nagsasalita. Ang mali, kahit sino pang nagsasalita. Hindi tayo pwedeng gumewang dito. Black and white lang. Walang gray. Okay? Ako, kahit anong gawin nyo, magalit kayo sa akin. Basta tama. Mali. Okay? Kasi kung ako mismo, baluktot ang prinsipyo, paano na kayo? Kaya ako, hindi ako pleaser ng tao eh. Kung hindi ka masaya sinasabi ko, wala akong pakialam sa'yo. Hindi naman ako nagpunta rito para kapasayahin, hindi ako clown. Ako nandito para ituro ang totoo. Minsan masakit o kadalasan masakit, nasa sayo yun. Dahil ang aking loyalty, wala sa tao, sa Diyos. Sa Kanya lang ako mananagot. At sa paghuhukom, sa Kanya ako haharap. Kaya dapat you decide. Diyos lang ang ating susundin. Ngayon, sa pangyayaring ito, na maraming tatalikod at ibibetray ang bawat isa. Sabi ng Malakay 3:18, guguhitan talaga. Ito na yung panahon, paulit-ulit ko na itong sinasabi. Malalaman mo yung totoong Christian tsaka hindi totoong Christian. Kasi alam niyo ba yung halaman ngayon ng mga plastic, ang gaganda na itsura, kala mo mga totoo na. Paano mo malalamang peke yan? Diligan mo, alagaan mo. Hindi yan namamatay pero hindi rin yan namumunga. Okay? Yung mga totoong halaman, pag diniligan mo, pwedeng mamatay, pwedeng mabuhay, pwedeng mamunga. So ang peke, hindi namumunga. Okay? Ang peking halaman. Pero ang totoong halaman, pag inalagaan mo, mamumunga. So ang sabi dito sa Malakay 3:18, then once more you will see the distinction. Makikita mo yung kaibihan between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.
sa huling panahon at nandito na, magkakaroon ng dividing line. Yung tunay at yung peke ihiwalay ng Diyos. Ito na yung oras ng hiwalayan. At ang sabi ng Daniel 12:10, sa huling panahon, many shall purify themselves and make themselves white. Maraming magpapakatino, magpapakabanal, magpapakaayos, and be refined. But the wicked shall act wickedly. Pero yung taong pasama, lalong sasama. Yung mabuti, lalong bubuti. Yung masama, lalong sasama. And the wicked shall, none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand. Yung mga matatalino na nagpapakatino sa huling panahon, maintindihan niya kung ano nangyayari sa mundong ginagalawan niya. Pero yung masama, tuloy lang sa kasamaan at magugulat na lang pagdating ni Lord, hindi sila kasali. And then, sa Matthew 13:30, may kwento, nagtanim ng wheat yung may-ari ng palayan. At nung gabi na, may nagtanim naman ng tares or weeds. Hindi po yung 5 fingers na weeds. Yung talahib po. Okay? Then, tumubo parehas. Ang itsura ng tares at itsura ng wheat, parehas na parehas. Yung dahon, parehas na parehas. Magkakaalaman lang kung anong kaibahan nito pagdating nung bungahan. Dahil ang tares walang bunga. Panay bunga nga. Ang wheat may bunga. Ang tares may bulaklak siya. Tapos may mga butong itim. At ang sabi sa pag-aaral ko, nakakalason yun. So ang bitbit nitong tares o wheat ay lason. Samantalang yung wheat naman ay pagkain na ginagawa nating tinapay, di ba? So ang sabi dito nung tagapag-alaga, Master, di ba tinanim mo wheat lang? Bakit merong tumubong mga tares dito? Ang sabi nung master, nalusutan tayo . Habang tayo'y tulog, patulog-tulog sa pansitan, ang demonyo nagtanim ng mga peke ng mga Kristiyano sa church. And then, ang sabi ng kanyang tagapag-alaga, bulutin naman natin, wag, madadama yung iba. Hintayin natin sa harvest time. At ang sabi niya, gather the weeds sa harvest time first and bind them in bundles to be burned para sunugin. But gather the wheat into my barn. So yung wheat tayo yung mga Kristiyano at yung mga tares ito yung peking Kristiyano. So itatapon sa impyerno yon. So sabay silang tumubo na akala mo, Christian din yan nagsisimba din yan nagba-Bible din yan Pero darating ang panahon, lilitaw ang tunay at hindi tunay. Malapit na. Next week na yon. Sabi mo sa katabi mo, lilitaw ang tunay. At ang magdidesisyon kung tunay ka o hindi ka tunay, ikaw ang magdidesisyon, hindi si Lord. Sabi mo sa katabi mo, i-desisyonan mo. Magpakatunay ka. Magpakatotoo ka, royal through orange. And then many will fall away and betray one another. Hate one another. Balikan natin yung Matthew 10:21-22. Brother will deliver brother over to death. Kanina, spiritual family, ngayon physical family. Dalawa ang problema natin sa huling panahon. Yung spiritual family natin na peking Kristiyano, backslider o hindi lumago, magbabackslide, ipagkakanulo tayo. Yung pangalawa, yung miyembro mismo ng pamilya mo. Sabi dito, kapatid sa kapatid, ipapapatay ka. Tatay sa anak, anak sa magulang. Have them put to death, and you will be hated by all for my name's sake. But the one who endures to the end will be saved. So dalawa problema. Backslider na Christian, hindi lumagong Christian, peking Christian. Nag-backslide, itinuro kung saan kayo nag-gathering, ipagkakanulo kayo. Pangalawa, pamilya mo mismo na hindi naging Christian. Unbeliever na mga kamag-anak. Dahil wala silang paki sa pananampalataya mo, galit sila sa'yo, ipapahuli ka nila. Kaya nga, tinatrabaho natin na bawat mahal sa buhay, pamilya, angkan, maging Christian sana. Tinatrabaho natin to para kung may magkakanuluman sa atin, konti na lang. Hindi ganon karami.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, trabahuin mo yan. Dalhin mo kay Lord lahat ng miyembro ng pamilya mo. Relatives, clan. And then, pagkatapos, kapitbahay din. Siyempre, sama yun eh. Okay. Matthew 24 verse 11. So, maraming tatalikod, magbabackslide, ipagkakanulo, ang bawat isa, magagalit sa'yo. Verse 11. Many false prophets will arise and lead many astray. Maraming bulaang propeta, bulaang preachers, bulaang teachers ang lalabas at madadaya ang marami. Marami na nga nag-backslide and then meron pang mga peking mga tagapagturo. Pag sinabing peke, hindi natin pinag-uusapan dito yung mga dati yung relihiyon. Yung dati nating mga relihiyon na pinanggalingan, alam natin mali yun eh. Alam natin may mga sablay sa turo nila. Alam natin hindi biblical ang tinuturo nun. Ang tinutukoy ko dito ngayon ay yung nagsasabing Christian daw kuno. BA daw kuno. Bible din daw kuno. Pero ang turo, deceptive. Kaya nga pandaraya. For example, maraming nagtuturo ngayon, ang kaligtasan daw ng Diyos ay para lang sa iilan, hindi para sa lahat. Tama, mali. Anong sabi ng Bible? God so loved the world. Pag sinabing world, lahat ng nakatira sa buong mundo, mahal ng Diyos. At sinabi din sa Thessalonians at Timothy, God wants all men to be saved. Kung si Lord ang magdidesisyon, gusto niya lahat maligtas. Ang turo nitong mga to, si Lord ang nagdidesisyon kung sino lang ang maliligtas at konti lang ang gusto niyang maligtas. Siya namimili, kung hindi kanya type, sorry ka na lang. Okay? So itong grupong ito, Christian din daw sila. At pumapasok ito sa mga churches para isiksik itong tawag ko dito, demonic teachings. Demonic and satanic deceptive teachings. Dahil itong Diyos nila, selective. Kung ayaw ko sa'yo, hindi ko gusto figuran ng mukha mo, di kita ililigtas. At kahit magmakaawa ka pa, you will not be saved. So ano klaseng Diyos to? Walang kwentang Diyos yung tinuturo nila. So hindi yan ang Diyos natin. Ang Diyos natin, mahal tayong lahat, kahit pasaway ka pa. At gusto niya maligtas ka. Kung hindi ka maligtas, hindi niya problema, ikaw may problema. Dahil sa kanyang part, gusto niya maligtas lahat. Ngayon, kung hindi ka maligtas, hindi ang Diyos ang may problema, yung tao na ayaw maligtas, na nag-backslide. At ang turo nila, salvation is by election, lahat grace. We are saved by grace, period. Si Lord, binorn again ka, pagising mo, naligtas ka na. So si Lord lahat yon, from beginning to end si Lord. Pero ang tinuturo na Ephesians 2:8 and 9, we are saved by grace, tama, pero through faith. Kaya ka naligtas, natanggap mo yung biyaya at awa ng Diyos dahil nanampalataya ka. Kaya nga whosoever believe, kung hindi ka maniniwala, kung hindi ka mananampalataya kahit may grasya, hindi ka maliligtas. Ang faith, decision mo. Ang grasya, decision ng Diyos. Yung decision ng Diyos, tanggapin mo. Binigay sa iyo, God so loved the world that He gave. Kung ayaw mong tanggapin, gusto mong tanggihan, hindi ka maliligtas. You need faith para maligtas, para matanggap yun. So yung turo nitong mga to, satanic. Magalit na sila sa akin, mag-usap kami, puntahan nila ako sa bahay. Satanic. Kaya lang, hindi sila makapasok sa gate pa lang. Isa pang turo nila, ang gifts of the Holy Spirit, yung healing, yung miracles, kung ano-ano pa, tapos na yun. Ang Holy Spirit hindi na gumagawa ng himala ngayon dahil tapos na ang Bible. Kaya lang daw, gumagawa ng himala ang Diyos sa Old Testament, sa New Testament, kasi wala pang Bible. Para magawa ang Bible, mapatunayang Diyos siya, kailangan niyang gawin yung himala. May Bible na. Bakit pa siya gagawa ng himala? Yun yung kukote nila. Ang tawag doon, cessation theology. Ngayon itong problema. Ang demonyo hanggang ngayon gumagawa ng himala, pati mga albularyo, di ba? Tawas-tawas dito, tawas-tawas doon, laway-laway dyan.
Tapal-tapal dito. Nakakatsamba yun. Minsan gumagaling ka. Papalit lang ng sakit mo. Dati masakit yan mo, ngayon cancer na. Mga ganon. So, gumagawa ng himala ang mga kampo ni Satanas sa mga demonyo. And then, sabi nila, ang Diyos din na gumagawa ng himala. Anong klaseng Diyos yan? Diba, kunyari, ano ka, sundalo ka dati, marunong ka pumutok ng baril. Eh ngayon, nung nakipaglabang ka sa Mindanao, pag uwi mo, hindi ka marunong pumutok ng baril. Kalimutan mo na. Ha? Sakit sa ulo tong ganitong turo. Pag ang Diyos hindi na gumagawa ng himala, hindi na siya Diyos. Sino nakaranas ng himala sa Diyos mula nang nakilala siya? See? Ibig sabihin, buhay ang Diyos natin. Ibig sabihin, ang Diyos natin gumagawa ng himala ngayon. Ngayon sabi nila, sa Diablo yan. Diablo ka dyan. Sa Diablo daw. So yun yung mga turo. Ngayon to ha, Christian daw ha. And then, ito pang turong nakakatakot, yung nabanggit ko nga kanina. Hindi tayo dadaan sa Great Tribulation. Yung binabanggit sa Bible na great, sa Greek yun ay mega. Pag sinabing mega, malawak, buong mundo, at medyo malaki. Ngayon, ang tribulation is persecution, pressure, trouble. Eh, sino ba sa inyo walang trouble, walang pressure, walang stress? Lahat tayo meron, binanggit nyo kanina. So ngayon, etong Great Tribulation na sinasabi nitong mga tagapagturong ito na hindi tayo dadaan, ito ang problema. Hindi handa ang mga miyembro nila pagdating nito. May bagyong darating at hindi sila naghahanda kasi yung bagyo daw iiwas sa bahay nila. Magta-turn right and turn left. Eh, paano kung hindi? At hindi sila naghanda. Tayo, kaya ko to tinuturo para tayo makapaghanda. Kung hindi dumating, salamat Lord. Eh kung dumating, laban-laban tayo. Kasi meron na tayong mindsetting na ganito. Eh sila, rapture, rapture, rapture. Eh nabasa natin kanina 2 Thessalonians, Antichrist muna bago rapture. Nakakatakot tong mga ganitong turo. Isa pa na nakakatakot na turo. Darating ang panahon, nagsisimula na to sa India at sa ibang lugar, at papasok to sa church, lalo na paglitaw ng Antichrist. Lahat ng religion, parehas lang naman yan. All religions lead to God. Christian ka, Buddhist ka, Muslim ka, kahit ano yung wala na tayong convert yan, wala nang evangelism, wala nang discipleship. Bakit? Lahat naman yan parehas, Diyos din yan, iba-iba lang ang pangalan. Ito ay demonic teaching. Syncretism ang tawag dito. All roads leads to heaven. Lahat ng paniniwala mo, sa langit din ang punta. Hindi totoo yan. There is only one way. And that way is Jesus. Hindi pwedeng yung God mo at saka God ko parehas. Hindi pwede. Hindi pwede. Isa lang ang God natin. His name is Jesus. Pagdating ng panahon na to, kailangan kang mamili. So ito yung mga sample ng mga bulaang propeta at mga maling katuruan. Ito pa. 1 Timothy 4:1-3. Now the Holy Spirit tells us clearly, malinaw na malinaw, in the last times or the last days, some will turn away from true faith. Maraming tatalikod. They will follow deceptive spirits and teaching that comes from demons. Susundin nila yung mga turo ng demonyo. These people are hypocrites and liars, sinungaling. Their conscience are dead. Ano daw yung turo nila? They will say it is wrong to be married. So, ito palang bawal mag-asawa ay turo ng demonyo. Sino ba nagtuturo ng ganito na bawal mag-asawa? Tayo nga, in-encourage natin, mag-asawa ka na, huy. Sino nagtuturo na bawal mag-asawa? Lalo na yung mga leader nila. Ha? Arsikola. Eh, sabi ng Bible, turo ng Diablo yan eh. Hindi naman pala turo ng relihiyon ito eh. Turo ng Diablo. And wrong to eat meat during the holiday season. Pag Biyernes Santo, bawal maligo. Naligo ba kayo? Bawal kumain ng karne. Isda lang. So, these are teachings of demons. But God created those foods to be eaten. Ayan. So, 2 Timothy
3, 1 to 5. Understand this. In the last days, dangerous times or perilous time, great stress and trouble will come. Yung trouble na to, tsaka stress, tribulation to. Ito na yun. Difficult days that will be hard to bear. Mga araw na mahirap, talagang kailangan mong maging matagumpay dito. For people will be lovers of self, narcissistic, self-focused, lovers of money, impelled by greed, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents. Meron na bang nangyayaring ganito dito ngayon? Meron na? Mga SYP, nangyayari na ba ito sa inyo? Disobedient to parents? Maghugas kang pinggan. May practice kami sa church. Maglinis kang bahay. Late na ako. Sabi dito, disobedient to parents, ungrateful, ginawan mo mabuti, hindi man lang marunong mag-thank you. Unholy, profane, and they will be unloving, devoid of natural human affection, callous, manhid na, inhumane, irreconcilable, malicious gossip, parites, marites, devoid of self-control, walang control sa paglalaro. Umaga na, gising pa. Kala mo, nag-aaral. Ayun pala, nagle-level up lang. Intemperate, immoral, brutal, haters of good, traitors, traidor, reckless, conceited. Feeling siya lang magaling, lovers of sensual pleasure rather than lovers of God, holding to the form of outward godliness. Mukha naman siyang relihiyoso, banal itsura, pero banal na aso pala. Although they have denied its power, for their conduct nullifies their claim of faith. Avoid such people and keep far away from them. Lumayo ka sa ganyang klaseng tao at nagpakalayo-layo ka sa kanya. Huwag kang didikit. Tagalog, dapat mong malaman na sa huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagpataas. Tandaan niyo to ha, pag pinagpapalit nyo ang gawain ni Lord sa salapi, si Mammon ang wino-worship nyo, hindi si Jesus. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y nagkukunwaring maka-Diyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Malinaw po ang Bible. Dahil kung ganyan sila, mahahawa ka. So verse 13, Matthew 24:13. Dahil magkakaroon ng pag-uusip, maraming magtatraidor sa isa't isa, maraming magbabackslide. Ang tanong sa verse 13, ang makatiis hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Ibig sabihin, matira, matibay. Tingnan mo yung katabi mo. Matitira ka kaya? Matibay ka kaya? Sa hirap ng mga mangyayari, banda-banda dyan, kakayanin mo ba? Handa ka na ba? Yung word na endures sa Greek, hupomeno. Ibig sabihin, to hold one's ground in conflict. Stand firm, persevere under pressure. Sa gitna ng pagsubok at mga kahirapan, pagtatraidor at kung ano-ano pa, laban lang, tuloy lang, wag aatras, walang susuko. Wait calmly and courageously, active, energetic resistance. Parang bumabagyo, sinasalubong ka ng bagyo, pinipigilan ka. Ikaw naman, sige, sinasalubong mo yung bagyo. Lumalaban ka hanggang makarating ka sa dulo. Dahil ang makatiis hanggang dulo, siya lang ang maliligtas. Ito yung sinasabi ko lagi, sugat-sugatan, dugu-duguan, pero lumalaban pa rin. Hindi sumusuko. Ito ang kalagayan ng mga magtatagumpay sa dulo. Ang magtagumpay hanggang dulo, ang makatiis hanggang dulo, siya lang ang maliligtas. And then, sabi ng Romans 8:35-37, pwede ba tayong manalo? Yes.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Ito na naman, binanggit na naman yung tribulation na sinasabi ng ibang tagapagturo, hindi tayo dadaan. Tribulation, distress, persecution, famine. Paglitaw ng Antichrist, tribulation na yon. Ipipersecute tayo. Hindi tayo makakabili, gutom. Hindi tayo makakabili ng mga damit, nakedness. Delikado, paglalabas ka, may gasolina ka pang natira, pero haharangin ka sa checkpoint. Danger, sword. Ngayon, hindi na sword siguro, baril na. As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Sabi ni Pablo, para kaming mga tupa na kakatayin araw-araw. We die daily, sabi niya. Ngayon, ang tanong, matatalo ba tayo? No. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Dahil nauna si Jesus na lumaban at nanalo, tayo, tagasunod niya, ganun din, mananalo din tayo. Amen? Kung hindi ka takot mamatay, hindi ka takot sa hirap, sanay ka at handa ka, you will win this war. Sabi mo sa katabi mo, siguraduhin mo handa ka. In the book of Revelation, nakapost na yan sa YouTube channel natin, merong 7 churches. Yung 7 churches, sila yung kategorya ng mga church sa huling panahon. Meron dong 2 lang na pumasa, yung 5 bagsak. Pero kahit bagsak yung 5, laging sinasabi ni Jesus sa kanila, verse 7, chapter 2, to the one who conquers, I will grant to eat the tree of life. To the one who conquers, tingnan nyo 7 churches, laging binabanggit, to the one who conquers, to the one who conquers, to the one who conquers, to the one who conquers. Bawat Kristiyano, bawat churches, kailangan mong magtagumpay sa end times. Or else, hindi ka makakasama hanggang dulo. 7 churches, ang encouragement ni Jesus, kailangan nyo magtagumpay. Kailangan nyo magtagumpay. Kailangan nyo magtagumpay. Kailangan nyong manalo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong manalo. Kailangan mong magtagumpay. Dahil kung hindi, hindi ka kasali sa rapture. Hindi ka kasali sa mga maliligtas. Ang makatiis hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. At pagkatapos nun, ang sabi sa susunod na verse, 14. Sige, basahin nyo nga. Tingnan nyo walang binabanggit na the end will come sa lindol, sa gera, sa betrayal, sa backsliding. Walang ending doon. Ang ending, saan nakasulat? Sa verse 14. Dito nakalagay, pag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika sa buong mundo, bilang testimonya sa lahat ng bansa, then the end will come. Kailan ang ending? Pag lumindol ng lumindol? Pag nagkagera na nagkagera? Kailan ang ending? Pag ang lahat ng tao sa daigdig nakarinig na ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon, then the end will come. Tanong, posible ba to? Na makarinig lahat sila? Bakit? Paano makakarinig lahat ng tao sa buong mundo ng salita ng Diyos? Paano? Tayo, ginagawa natin yung effort natin dito. Nagtitrain tayo ng mga Bible study leaders para mag-Bible study na mag-Bible study. Pero meron tayong internet, meron tayong YouTube, meron tayong Facebook. Pag ikaw nag-post ng mga verses, ng mga gospel messages, nakakarating yan sa iba't ibang panig ng mundo. Paano yung mga walang internet taga-bundok? Kailangan ng missionaries. So ngayon, anong mangyayari in the end times? Magkakaroon po ng worldwide revival. Ano ang revival? Ang revival po, yung mga Kristiyanong naiwan, di ba may mga nag-backslide? Inalis yung mga bulok na kamatis. Inalis yung mga peking Kristiyano.
Inalis yung mga ayaw lumago. Inalis yung mga dapat maalis. Alam niyo yung sanga, pag pinutol at inalis yung mga bulok, ano mangyayari sa sanga? Magsasanga ng bago at mas marami pa. Ganon din ang church. Pag naalis yung mga pabigat, naalis yung mga bulok, bigla ngayong maglilitawan yung mga bago na mga maiinit sa Panginoon. Yung mga natira, magkakaroon ng bagong pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, magiging masigasig, and then, yun ang tawag doon, revival. And then, yung mga tao naman sa paligid nila, inihahanda rin ni Lord yung puso na andali nilang maniwala sa konting sasabihin mo. Dito, for example, sa Acts chapter 2, nag-share si Peter, na-baptize sila ng Holy Spirit, at nung araw na yon ay piyesta ng Pentecost. Ang daming mga tao galing sa iba't ibang panig ng mundo nandudun. Ito yung beginning of the last days. Okay? So nung nag-preach si Peter, mababasa nyo dyan, lahat ng mga lahi at wika nandoon nakipiesta. At nung nag-share siya, itong mga to, tumanggap kay Jesus, ilan po ang naligtas sa araw na yon? Nasa baba. 3,000. Sa isang preaching, 3,000. Imagine nyo to. Parang nag-Bible study ka, ang Bible study mo umaaten 100. Ha? Bible study yun? Church na yun eh. Sa panahon na to, pag dumating yung revival na to, yung pinaghihirapan mong yayain, na ang hirap-hirap yayain, sila pa yung kakatok sa iyo ng umaga-umaga, pwede ba ako umaten sa Bible study nyo? Kailan ba? No? So, ang daling maligtas ng mga tao sa panahon na to. Dahil nalinis yung templo, si Lord kumikilos ngayon sa church. So ngayon, ang sabi dito, ang revival na to, magbi-bring forth ng massive harvest of souls. By the way, dito ako mag-e-ending. Meron pong sa mapa na tinatawag na 1040 window. Sa missiology, sa mga seminars namin, sa pag-aaral namin sa mga training about mission, ito yung pinaka-last frontier ng mission. Hindi maabot-abot ng gospel itong mga bansa dito dahil bawal ang missionary. Bawal ang Christianity. Magsimula tayo sa Japan. Japan, katabi ng Japan, North Korea, China, India, Iran, Afghanistan, Turkey, Iraq, yan hanggang Africa. Lahat yan, Muslim country, Hindus, Buddhist, atheist, communist. Isa lang ang Christian country dyan. Tingnan nyo, alin dyan ang Christian country? Philippines lang. Ang pag-asa ng mga bansang ito na maligtas at makarinig ng gospel, Philippines lang. Tayo lang. Dahil walang ibang Christian country sa mga yan. At yang mga bansang yan, pinapatay ang mga Kristiyano dyan. Bawal ang Bible study dyan. Bawal ang church dyan. Nakataas ang kamay mo, maya-maya nirarat-rat kayo na AK-47 dyan. Afghanistan, Pakistan. So ngayon, ang gera, dito sisiklab ang Third World War. Ang pinakamalapit sa atin, yung gera ng Taiwan at China, nakasama ang Japan at North Korea. Pero may gera ng Iran at ng Amerika at Israel na sa gitnang gitna. Alin man dyan pumutok ang gera, yung 1040 window na yan, dama yan. Babagsak ang ekonomiya niyan. Ngayon, ang Saudi Arabia, pinakamalaking production ng langis sa buong mundo, pati rin ang Russia, Iran, pero pag nagkagera dyan, yung mga langis dyan, ubos yan. At pagkatapos ng gera, kailangan nila ng tulong. Nung isang gabi, nagpunta kami dun sa nasunugan sa Marikina. So, simpleng pagkain lang yung dala namin, pero ang laking bagay sa kanila. Laki na, pansit lang yun ha. Tsaka tinapay. Pero nakinig sila sa shinare namin. Kasi kailangan nila eh. Itong mga bansang ito, hindi nila kailangan ng Christianity. Mayayaman, lalo itong nasa Middle East. Pero pagkatapos ng gera, ubos ang langis, sunog lahat. Kailangan nila ni kaprasong tinapay tatanggapin nila. At kung ang magdadala dito mga missionaryong Christian, pati yung Bible pakikinggan nila. Pati si Jesus tatanggapin nila. Kaya dapat pagkatapos ng gera, buhay ka pa. Dahil ikaw yung ipapadala dito.
Kailangan nating mag-survive. So hindi lang Antichrist ang pinaghahandaan natin, gera. You need to survive, we need to survive, may mission tayong dapat tapusin. So this is the last strongholds of spiritual giants para yung gospel, Matthew 24:14, anong sabi doon? This gospel of the kingdom will be preached to all nations, then the end will come. Paanong darating yung the end? Hindi pa nga nasisiran tong mga to. Hinahadlangan tayo ng mga higante ng Islam, ng Hinduism, ng Buddhism, ng Communism at Animism. Ito yung nag-worship sa mga puno at mga bundok. Itong mga higante ito, hinahadlangan ang church para makapasok dito. Paanong babalik si Lord? Paanong matatapos ang kwento? May istorbo. Kailangan nating patumbahin itong mga higanteng ito. At dito sa church, meron po tayong tinatawag na mission maps na kasali sa vision natin ito. Okay? Maldives, ang maps na po ay Maldives, Andaman, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Bangladesh. Kami pag bumabiyahe, kasama po yung pagpaplano paano to pasukin. Ang Maldives, napakaganda na lugar. Nakadalawang punta na kami dyan, pero ni isang Christian wala. Kaya nga, nung naglagay ako ng sulat na ipinag-pray ko, nakalagay doon, if you have problems and needs now, you call on Jesus. Nilagay ko sa ilalim ng mga kamang tinulugan namin, 2 hotel. Kaya lang na-hold kami sa airport, sabi ko, mukhang nakakita, kulong na yata ako ha. Buti hindi pa. So bawal yun. Bawal bumanggit ng Jesus, bawal bumanggit ng Bible, bawal. Bawal ang Christian. So ngayon, paano babalik si Jesus? Ni isang Christian wala. Dahil para ma-evangelize yun, dapat may Christian na tatayo doon at mag-share. May pinagpipray ako every week na pangalan yung nag-asikaso sa amin sa hotel, tsaka yung mga taga Sri Lanka. So pinagpipray ko, Lord, kausapin mo sila sa panaginip. Maging Christian sila. Mag-connect sa akin. I-disciple ko by means of sa internet lang. So pinagpipray ko yan. Andaman, 0 Christian. Ito yung pagitan ng Thailand at saka ng India. Pakistan, 1% Christian. Sri Lanka, 7% Christian. Nepal, 1%. Afghanistan, 0.1 Christian. Bangladesh, 0.3. So imagine mo, kailan babalik si Lord? Kung ang huling palatandaan, lahat makarinig, babalik si Lord, malabo. Malabo. Kaya sinasabi ng iba, malapit nang bumalik si Lord. Wala nga kayong ginagawa eh. Hindi nga kayo nagba-Bible study. Tapos babalik si Lord. Trabahuin natin ang evangelism, ang soul winning and discipleship para si Lord bumalik. Ang turo pa ng iba, dalian natin mag-share ng gospel kasi pabalik na si Lord. Hello. Kasi daw baka kawawa yung iba, hindi masyaran. Engot. Sabi ko, ba't ganito yung utak nitong mga to? Kaya natin dinadalian para lahat makarinig para bumalik si Lord. Hindi yung babalik na si Lord, dalian natin kasi baka hindi nakarinig. Ano klaseng Diyos itong mga to? Meron pa tayong isa, mission chick. Kaya pinagpipray namin makapagbukas ng Bible study sa Japan. Ang Japan, hindi bawal ang Christianity, pero sarado puso at utak nila sa Christianity. Hindi bawal, pero tingnan mo, 1% lang ang Christian doon. At yung 1% na yan, karamihan Pinoy. Karamihan Pinoy at karamihan pasaway. Dahil yung mga kasama namin missionary noon, nagbilog, nagtago-tago. Tinawagan kami, galing kami India na punta kayo ng Chiba, punta kayo ng Japan. May church na kailangan hawakan. Hindi lang namin tinanggap. So ito, India. Nakapagtayo kami ng 3 church dyan. Ngayon, 6 na. So, 2.3. Indonesia, 7%. Medyo malaki-laki. China, 2%. Bawal ang Christianity. So, paano babalik si Lord? Palagay niyo. If the gospel of the kingdom is the requirement na ipangaral sa buong mundo, then the end will come. The end will come? Palagay niyo. The end will come na talaga? Malabo pa. Pero pag ito nawasak ng gera, pag nawasak to ng gera at lahat sila kailangan ng tulong at tayo'y pupunta ron, okay, mag-aabot tayo ng tulong kaya kailangan nating yumaman. Isa sa palatandaan ng end times, yung mga anak ng Diyos, yayaman. Yung mga negosyo magbo-boom.
Yung mga tapat kay Lord, lalo sa pagbibigay, yung negosyo nyo aangat. Kasi gagastusan po natin to. Gagastusan po natin to. At yung mga Kristiyano na tinitrain natin for Bible study, hindi lang kayo local, international din kayo. Kaya nga, Jesus Our Hope International Assemblies tayo eh. Di ba? Hindi tayo pang local. Ano ang vision natin sa church? To establish a mission-minded mega church that will reach out to all kinds of people locally and internationally. Sabi mo sa katabi mo, umanda ka. Malapit ka nang lumipad. May passport ka na ba? Kailangan nating mag-survive ng mga gulong darating. Kailangan nating mag-survive sa Third World War. Kailangan nating may pangaral ang gospel and then dilitaw yung Antichrist dahil pipigilan niya tayo. Itong Islamic giants na to, itong Hindu giant, itong Buddhist giant, communism, atheism, animism, bagsak lahat to. Bagsak lahat to sa gera. Isang bato lang to, tumba lahat ito. Pero ang lilitaw pagkatapos nito, yung Antichrist. Abangan next week. Tayo. Kaya sabi mo sa katabi, mag-ready ka na. Marami tayong gagawin. Marami tayong tatrabahuin. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Sino po yung first time na nandito ngayon? Meron po ba? Taas ang kamay nyo. Ayan. Sige po. Pwede po ba kayong bumaba dito? Pagpipray ko kayo, tapos na tayo. Kung may nag-invite sa inyo, pakisamahan lang. Sige po, kung wala naman nag-invite yung mga ushers natin, pakisamahan nyo sila. Bakit kailangan lahat makarinig ng gospel? Kung merong hindi nakarinig ng gospel, and then darating sila sa judgment day, haharap sila kay Jesus. Tapos sasabihin ni Jesus, kayo, pupunta kayo ng impyerno. Kaya sasabihin ng mga taong ito, teka lang, Lord, bakit kami pupunta ng impyerno? Hindi nga namin narinig yung mabuting balita ng kaligtasan mo, ng pagpapatawad mo. So unfair yan. Hindi kami pwedeng itapon sa impyerno dahil hindi naman namin alam. So ngayon, bakit kailangan lahat makarinig? Para pagdating doon sa judgment day, walang masasabi ang sino man na hindi ko narinig yan, hindi ko alam yan. So bibigyan ng Diyos ng pagkakataon lahat ng taong makarinig at tanggapin siya o tanggihan siya. So pag tinanggap mo si Jesus, hindi religion, hindi grupo, hindi sekta. Pag tinanggap mo si Jesus, yung kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos, ang langit ay para sa iyo. Dahil ang langit ay para sa pamilya lang ng Diyos. Kaya tayo nagdadasal ng Ama namin. So ang langit ay para sa mga anak ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. Pag tinanggap mo si Jesus, yung kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos, magiging anak ka rin ng Diyos, sabi ng John 1:12. So ngayon, ang pwede mong gawin, tanggapin o tanggihan. So yun ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Para pagdating sa langit, wala silang sasabihin, hindi namin narinig. No, narinig mo pero hindi mo tinanggap. Yung iba naman, narinig mo pero tinanggap mo. So ngayon, kayo pong nandito, welcome po kayo sa aming grupo na tinuturo po namin dito, Bible lang, Jesus lang. Tatanungin ko po kayo, anong gusto nyong gawin kay Jesus? Tanggapin o tanggihan? Tanggapin. Salamat po. Kasi sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat, sa atin, sa inyo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung sino mang manampalataya at tumanggap sa kanya, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So, since yun ang decision nyo, lahat tayo ay magpipray. So, yumuko tayong lahat. Let's bow our head. At sabayan po natin sila. No? Taas natin ang isang kamay natin sa Diyos. Tanda na tayo'y nananampalataya na siya lang yung pag-asa natin. At sumunod kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Hesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas,
para ayusin o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay doon sa krus ay para tubusin ako, linisin at patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Salamat po sa pagmamahal mo at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo nang ibabangin yung mga kamay. Patuloy tayong nakayukod, nakapikit. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kagaya ng pangako mo, ang sino mang tumanggap sa iyo, binigyan mo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngayong anak mo na sila, Panginoon, Lord, may karapatan at may kapangyarihan sila na tumawag sa iyo ng Ama. Kaya dalangin ko, Lord, ano man yung mga bitbit nila, ano man yung mga pangangailangan nila sa buhay, ano man yung mga sitwasyon nila, sa oras na to, as they call on you, Father, Lord, you listen to them. Sagutin mo yung kanilang mga dalangin. Gumawa ka ng himala sa buhay nila at patunayan mo na ikaw ang Ama namin na mabuti, mapagmahal, makapangyarihan sa lahat at nagpapala sa iyong mga anak. At sa lahat ng nandirito ngayon, Panginoon, as you prepare us for the things na mangyayari sa mundong ito, Lord, hindi nakakatakot ang end times. Hindi nakakatakot ang huling panahon. Because it is exciting if we are prepared, if we are ready, if we know what is going to happen. Hindi kami magugulat, hindi kami masusurprise. Because makakapaghanda kami, Panginoon. Kaya I pray, Lord, sa bawat isang nandirito, magsilbi nawa na paalala, na paghahanda ang mga naririnig namin mula sa iyong salita. At Lord, sa mga darating na mahihirap na panahon, isa kami sa mga more than conquerors. Ngayon pa lang, sa mga problemang dinaranas namin, sa mga stress, sa mga persecution, sa mga tribulation na meron na kami, gawin mo kaming matagumpay ngayon pa lang. Because as we practice to win sa maliliit na laban, magtatagumpay din kami sa malalaking laban. Because practice makes us perfect. Kaya Lord, dalangin ko, Panginoon, para pagdating ng malalaking laban, kaya na namin, Panginoon. At Lord, make us ready din sa mga misyon na ipapagawa mo sa amin. This gospel of the kingdom must be preached to all nations, to all people sa buong mundo. Then the end will come. Gusto naming bumalik ka na, kaya tulungan mo kami na mabilis, magbukas ng maraming Bible study, mag-share ng salita mo sa maraming tao, nang sa ganon, mapabilis ang iyong muling pagbabalik. Dahil mas maganda sa langit kaysa dito sa lupa. Heaven is our home. Heaven is our home. Kaya Lord, gusto na naming makauwi dyan, matrabaho na namin yung dapat trabahuin dito. At pangako mo rin, Lord, that you will bless your people in the end times para ma-finance namin yung gospel mo. We speak your prosperity sa bawat taong nandirito, sa bawat anak mo, sa bawat negosyo, sa bawat trabaho nila, promotion, sa sweldo, sa position. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga kayamanan ng masasama malipat sa yung mga tunay na anak na sumusunod sa iyo. Bless every one of us, Lord. Thank you, God. We give you praise. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. Saglit lang po, kausapin.